Bakit napakaepektibo ng no contact rule para sa healing na dulot ng narcissist? Marami sa inyo ang biktima ng narcissist, yung narcissistic abuse. Marami sa inyo ang nagsuffer ng ilang dekada. Yung iba kabago-bago pa lang nagsasuffer ngayon. So iba't ibang timeline, iba't iba ang pangyayari na. But our point here is, bakit nga ba ito epektibo? So sa mga hindi nakakaalam kung ano no contact rule, ang ibig sabihin ng no contact rule is completely cutting off all forms of communications, kagaya ng pakikipag-usap, ng personal, sa inyong narcissistic ex-partner, pakikipag-text, pagtawag, no, chats, even social media stalking, no. So hindi din dapat, no. So kasama 'yan sa no contact rule. At saka yung mga mutual contact channels. So kung may mga kaibigan kayo na nagchichika sa inyo, hindi na rin dapat 'yon. O kaya ay meron kang kakilala na naghahatid ng balita, yung nag-a-update, hindi rin dapat gano'n. So yun yung ibig sabihin ng no contact rule. Ngayon, bakit epektibo? So ang focus natin is tungkol sa trauma bonding. So ang mga narcissistic na biktima, 'no, yung narcissistic victim, yung mga misis na nakaranas or mga mister na nakaranas or mga jowa na nakaranas ng narcissistic abuse, nagde-develop sila ng tinatawag na trauma bond. So ano nga ba yung trauma bond? Ang trauma bond ay emotional addiction or psychological addiction. Sa Tagalog, addict sa'yo. Okay? So kapag feeling mo addict ka na doon sa partner mo, na pero puro naman sufferings ang ginagawa sa iyo, kumbaga ay paminsan-minsan ka lang makaranas ng sarap, pero ika nga ay parang ang nangyayari sa'yo masochist, 'no, masochista ang datingan. Parang, "Sige saktan mo ako ng ilang linggo and then after that, 'no, bigyan mo naman ako ng karampot na pagmamahal o sarap na paminsan-minsan." So, yun yung sinasabi natin na trauma bonding, na to the point na pinagtatanggol mo lahat ng kamalian at lahat ng abuso na ginagawa sa iyo ng partner mo. To the point na gusto mo rin siyang iligtas or i-rescue do'n sa kanyang, mga pinaggagagawa. Halimbawa, sugarol siya, maglalasing, o kaya ay malapokpok yung iyong misis o malapokpok yung jowa mo, gusto mo sagipin. So, may mga gano'n kang mentality, eh. Pinagagalitan ka na ng mga kaibigan mo, kapamilya mo, wala, hindi ka nakikinig, inaaway mo sila. 'Yun yung trauma bonding. Ngayon, here's the catch, kapag ikaw ay nag-no contact rule, nag-no contact rule ka na, itong sinasabi ko na trauma bonding o yung pagkabaliw mo sa kanya, yung baliw na baliw ko sa kanya, yung psychological addiction or emotional addiction o whatever, kung ano man ang tawag ng mga psychologist diyan, kung ano man tawag ng mga scientist diyan. Sa madaling salita ay yung pagkabaliw mo sa kanya o yung pagka-addict nga, yung addict sa'yo, ay unti-unting mawawala, okey? So yun yung kagandahan niyan kapagka no contact rule, 'no? Yung intense feeling na, parang hindi ko kaya, mamamatay yata ako pagka wala siya, mawawala yun, maglalaho yun. Kaya importante ito sa healing. Kaya paulit-ulit kong sinasabi dito sa mga contents ko, kahit na, 'no, ako ay sawang-sawa ng i-content ito, sabihin ng paulit-ulit, inuulit-ulit ko. Kasi ito yung solusyon, eh. Ito yung healing na tinatawag, eh. Bigyan ko kayo ng example, okey. Kunyari naka-ano ka na, nakaka-move on ka na. Ikaw ay parang ang datingan mo is nahugutan ka ng tinik kasi nakipag-break ka na, eh. So after 3 months, 'no, na walang contact, naisipan mo ngayon na i-chat at gawa ng nami-miss na miss mo na, hindi mo na kaya, ika nga. Ngayon ang ginawa mo is ini-stalk mo tapos chinat mo, sinubukan mo, eh, narcissist 'yan. So siyempre walang closure ang narcissist, 'yan ay open ano 'yan, eh, open 'yan, eh. So ngayon 'yun, mag-uusap na naman kayo. Tapos ila-love bomb ka, 'no, tapos kayo ay magiging kayo uli, tapos parurusahan ka na naman. Tapos paulit-ulit na gano'n ang mangyayari habang buhay, gano'n naman gano'n. Nasaan ang healing do'n, 'di ba? Walang healing do'n, pabalik-balik lang kayo. So 'yun yung sinasabi natin na no contact rule. Kapag inulit-ulit niyo ito, paulit-ulit rin kayong masasaktan.
paulit-ulit din kayong masasawi. Okay, so ang datingan nito is, ikaw ay isa ng, masasabi kong masokista na ang datingan nito, 'no, na ikaw ay naa-addict na sa pain, 'no. Alam niyo nakaka-addict ang pain. 'Di ba yung mga masokista gustong-gusto nila ginagarote sila, 'no, ginugulpe, pinahihirapan, pinarurusahan, 'no. Parang gano'n yung datingan niyo, eh. Gusto niyo bang mangyari sa buhay ninyo habang panahon? 'Di ba, wala na kayong inisip at inasikaso kung hindi yung partner niyong narcissist. You have your own life, 'no. So, wag kayong wag kayo sa survival mode, dun kayo sa maayos na pamumuhay, okay. See you in my next content. Nga pala dun sa mga gustong magpa-coach sa'kin, one-on-one coaching para diyan sa mga practical ways kung papaano i-break sa pang-araw-araw niyong pamumuhay, yung, yung trauma bonding, yung pagka-addict niyo dun sa inyong ex, 'no, para hindi niyo na kung hindi na kayo ma-tempt kontakin, we can talk. Okay. So 'yan, maglalagay ako ng contacts diyan. Magpa-book lang kayo diyan, 1 hour lang 'yan, and, I think it will, uh, increase your awareness, and, you will receive guidance, and it will, help you sa healing journey niyo, healing process. Okay. See you in my next content. I hope to see you in my coaching. Bye for now.